kaibigan, mga kapatid, at sa lahat ng aming mga kamalian na sa gabi ito ay nagtagpo sa paanyaya ng aming mga mahal na kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masanto salamin at siganin namin. Salamat po una sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng ganitong pagkakataon upang sa dako ito ay magkasama-sama po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Cristo. Marahil ang iba po sa inyo ay nagtatanong kung ano ang Iglesia ni Cristo. At marahil nagtataka po ang iba bakit ang Iglesia ni Cristo nagsasagawa po ng ganitong pagtitipon, nag-aanyaya ng maraming mga tao para makapakinig ng mga aral ng Diyos na amin pong itinataguyod at sinasampalatayanan. Bakit nga po ba sinisikap ng mga kaalim sa Iglesia ni Cristo na maraming mga tao ang maanyayahan at makapakinig ng mga salita ng Diyos? Meron pong iba humahanap sa ganitong kinusan at pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Bagamat meron pong ilan ay binubuna ang Iglesia ni Cristo sa ganitong mga gawain. Ang sabi po nila, kaya daw ito ginagawa ng Iglesia ni Cristo para sila ay mapansin. O kaya sa layunin lang daw po, magparami ng kaalim o miyembro ang Iglesia ni Cristo. Sa gabi ito, mga kamalian at ating nagagawin, malalaman po ninyo kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa po ng ganitong malaking pagtitipon, isang malaking kongregasyon, at dito inihahayag ang mga aral ng Diyos na amin pong sinasampalatayanan. Pero bago po tayo magsimula na mag-aral ng Biblia, nais po namin ipagpauna sa inyo, mga kapatid, mga magulang, mga kapalian, mga kaibigan, na sa ating pong gagawing pag-aaral, hindi po natin pag-aaralan ang opinyon. Baka mas maganda yung opinyon ninyo kaysa sa amin. Hindi po natin ang pag-uusapan dito ay puro-puro o pala-palagan. Hindi po. Ang pag-aaralan natin yung nakalagay o nakasulat po sa Biblia. No more, no less. Sapagkat sa panig po ng Iglesia ni Cristo, hindi ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng iba o kaya kung ano ang sasabihin po namin. Hindi po. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya, sa Iglesia ni Cristo po, lahat ng aral o doktrina na sinusunod at ipinag-aaral galing po
sa Biblia. Sa gagawin po natin mag-aaral, magtatanong lang tayo. Ang sagot, babasahin po natin sa Biblia. Kung sakali po, meron kayong Biblia sa inyong mga tahanan, pwede po yung ilista o isulat kung ano po yung sitas na amin pong babasahin. Isulat po ninyo at pagdating po nyo sa inyong bahay, basahin po ninyo sa inyong Biblia. Magsimula na po tayo sa ganitong katanungan. Bakit po ang mga kaalim sa Iglesia ni Cristo ay nagpapagal sa pag-aanyaya ng maraming mga tao para makapakinig ng mga salita ng Diyos? Biblia po ang sasagot. Babasahin ko po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 40, ang versikulo po ay 9 hanggang 10. Inihayag po ang mabuting balita ng katwiran sa malaking kongregasyon. Narito, ang aking mga labi ay hindi ko pinipigilan. O Panginoon, nalalaman mo yan ng lubos. Ang iyong katwiran, hindi ko tinakpan sa loob ng aking puso. Ang iyong katapatan at ang iyong pagliligtas ay ipinahalag ko. Hindi ko itinago ang iyong maibigan kabaitan at ang iyong katotohanan sa malaking kongregasyon. Balik tayo sa tanong kanina. Bakit po ang Iglesia ni Cristo nag-aanyaya sa maraming mga tao para makapakinig ng mga salita ng Diyos? Ang sagot po, utos kasi yun ng Diyos. Ano katunayan? Binasa ko po sa Biblia. Ang sabi ng isang lingkod ng Diyos, inihayag ko ang mabuting balita ng katwiran sa malaking kongregasyon. Pag sinabi kong malaking kongregasyon, malaking bulutong o malaking grupo ng mga tao, katulad po natin ngayon, ang dami natin, isang malaking kongregasyon. Bakit daw po kailangan magkaroon ng ganitong malaking kongregasyon para ipahayag ang mabuting balita ng katwiran? Alin po yung mabuting balita ng katwiran na dapat pong ituro sa malaking kongregasyon? Yan din po ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ano po ang paninindigan ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia, ang iyong pagliligtas ay ipinahayag mo, hindi ko itinago sa malaking kongregasyon. Kung gano'n, ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa araw mo ng paghukom, hindi natin dapat na ilihim. Hindi po natin dapat na itago. Hindi po natin dapat sarilinin. Ang utos ng Diyos, ito po ay ihayag at ituro sa malaking kongregasyon, sa maraming bilang ng mga tao. Bakit po? Alam po ba ninyo kung sino ang unang may gusto na ang lahat ng tao ay maligtas pagdating ng paghukom? Bago po po sagutin, i-qualify muna natin yung salitang kaligtasan. Alin po yung kaligtasan tinutukoy dito? Hindi po
yung maliligtas ka sa sakit, maliligtas ka sa disgrasya. Hindi ho. Yan po yung kaparusahan pagdating ni Kristo sa katapusan ng mundo. Kung tawagin mo ng Biblia, araw ng paghuhukom. Ano po ang magaganap sa araw ng paghuhukom o sa ikalawang pagparito ni Kristo? Pag binasa po sa Biblia, ang lupang ito, ang daigdig na ito, kasama ang lahat ng taong masama o hindi maliligtas, lilipunin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, bukod pa sa tinatawag na dagat-dagatan apoy. Yan po tayo dapat maligtas. Mayaman ka na. Ang taas na ng pinag-aralan mo. Ang sarap na ng kinakain ng pamilya mo. Ang dami mo ng pera. Pero, mapapahamak ka naman sa dagat-dagat ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kawawa ka. Kaya anong kailangan? Masiguro po ng tao bago pa dumating ang paghuhukom. Ligtas ba siya? Pero sino magtuturo ng kaparaanan para maligtas? Hindi po ako. Hindi po sila. Hindi kayo ang Diyos. At saka si Kristo. Paano? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero bago po natin tuklasin kung paano tayo maliligtas, alamin muna natin, sino po ang may unang may gusto na ang lahat ng tao ay maligtas? Biblia po ang sasagot. Unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 at 4. Pakinggan nyo ang sagot po ng banal na kasulatan. Ito po, ang pahayag po ng Biblia. 2:3 at 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paligid ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya may ibig na ang lahat ng mga tao'y magaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sino po ang may unang may kagustuhan na ang lahat ng tao maligtas? Ang ating Panginoong Diyos po. Ano katunayan? Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito ang niya mabuti at nakalulugod sa paligid ng Diyos na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ay magaligtas. Gusto po ng Diyos yun. Kaya na, kung nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas pagdating ng paghukom, meron naman po siyang ibinigay na kondisyon. Ano ang kondisyon? Ang sabi po ng Biblia, siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay magaligtas ang mga kaalam ng katotohanan. Sa mga tweet, ang tao po, para maligtas, dapat malaman muna niya ang katotohanan. Hindi sinabi mo, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Yan po ang palasang na itinuturo ng iba eh. Wala pong gano'n na nakasulat sa Biblia. Opo, nakasulat sa Biblia, dapat kang sumampalataya para ka maligtas. Pero wala pong nakasulat, sumampalataya ka lang. Ligtas ka na, wala pong gano'n. Pagkus, ano po ang turo ng Diyos? Gusto mong maligtas? Ang sabi ng Diyos, malaman mo muna
Sa Ingles, yun. Kanya-kanya na naman paliwanag. Ipipilit ng iba. Yung gusto niya, yun ang totoo. Ipipilit ng iba. Yung alam niya, yun ang katotohanan. Sa palagay ko, ito katotohanan. Huwag palagay! Yung nakalagay! Ano nakalagay sa Biblia? Ano turo ng Diyos? Alin po ang katotohanan na dapat malaman ng tao para ang tao'y maligtas? Biblia po ang sasagot. Ikalawang Samuel 7, ang talata po ay 28. At ngayon, O Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos. At ang iyong mga salita ay katotohanan. Alin po ang katotohanan? Sinagot ng Biblia, salita ng Diyos. Sa makatwid, ang salita po ng Diyos ang dapat malaman ng tao para ang tao ay maligtas. Kaya pagka meron po lumalapit sa inyo, nag-o-offer ng kaligtasan, nagsasabi ng paraan ng kaligtasan, pero hindi naman po nakabagay sa salita ng Diyos, huwag kayong maniwala. Anong dapat natin paniwalaan? Ang katotohanan na dapat malaman po ng tao para ang tao ay maligtas. Salita ng Diyos. Ito po susunod na tanong. Nasaan ang mga salita ng Diyos? Paano natin malalaman ang salita ng Diyos? Saan nakasulat ang salita ng Diyos na ikaliligtas? Basa ulit. Biblia. Pakinggan po ninyo. Ikalawang Timoteo po, Kapitulo 3, mga talatang 15. Ituloy po natin sa 17. Ganito po ang nakasulat. Ito po. At mula sa pagkabata, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakta, tinuruan ng Diyos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tanong namin kanina, paano namin malalaman ang salita ng Diyos? Saan mo nakasulat ang mga salita ng Diyos na ikaliligtas ng tao? Ang sabi po ni Apostol Pablo, nasa mga banal na kasulatan. Sa English po, Holy Scriptures. Tinawag po sa Latin, Biblia. Biblos noon, Biblia ngayon. Nang ibig po sabihin ng salitang Biblia, mga banal na kasulatan. Bakit po mga? Ang Biblia po kasi maraming aklat. Binubuo po ng 66 na aklat. Nahahati sa dalawa, lumang tipan at bagong tipan. Old Testament at New Testament. Yun po, Old Testament, binubuo po ng 39 na libro. At yung lumang bagong tipan, binubuo po ng 27 na aklat. Kaya mula po sa unang libro, Genesis, hanggang sa huli, Apocalypse, binubuo po ng 66 na aklat. Ano tawag ng Biblia? Sa mga salitang ito ng Diyos, mga banal na kasulatan. Ano lang po ang katangian nito? Kinasihan ng Diyos. Sa English po, pag binasa natin, inspired by God. Inspirado ng Diyos. Eh bakit po? Ang Diyos ang nagpasulat. Siya ang pumili ng mga tao
pinapapalooban ng mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Apostol Pablo, magagamitan niya ito sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Pag mali ang ginagawa, mababasa mo sa Biblia ang pagsaway doon. Pagka mali ang aral, Biblia rin ang magsasabi, mali yan. Gaano pa mahalaga ang Biblia o salita ng Diyos? Ang sabi mo ng talata, ito niya ang mga pagpapadulong sa tao sa ikaliligtas. Sa pagkatid mo, kung ang pag-uusapan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, pagdating ng araw ng paghukom, ang daming batayan, Biblia, salita ng Diyos. Mga magulang at ate at agalit, kakaano, kapalaya, na itanong ng buhay nyo sa inyong mga sarili, ang relihiyon po ba nasa Biblia? Ang ginaaanilang po bang iglesia nasa Biblia? Ang doktrina, ang aral na sinusunod pa namin sa aming relihiyon nakasulat sa Biblia. Mahalaga yun. Bakit? Sapagkat ang sabi mo ni Apostol Pablo, ang magtuturo at makapagpapadulong sa tao sa ikaliligtas, yung salita ng Diyos na nasa mga banal na kasulatan. Kaya ang tao dapat magsuri, mag-imbestiga, yung pag-relihiyon ko nasa Biblia. Yung pagsinusunod ko nasa Biblia. Pag wala po sa Biblia, delikado. Bakit? Huwag tayo sumagot. Baka magalit po ang iba. Wala tayong layunin. Makapanugat ng damdamin o makasakit ng kalooban. Pero magtatanong lang po tayo. Kahit po magsagawa ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos, ang ginagawa wala sa Biblia, hindi aral ng Diyos, hindi nakabatay sa salita ng Diyos, ang tanong, tatanggapin ba ng Diyos? Hindi tayo sasagot. Biblia po, Mateo 15, talatang 20. Pakinggan po niyo. Ganito po ang nakasulat. Babasahin ko. Pahayag po ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng ating Panginoon. Tatanggal, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaralan ang mga utos ng mga tao. May kabuluhan po ba sa paningin ng Diyos ang relihiyon o ang paglilingkod na ginagawa kahit hindi patungkol pa sa Diyos, kung hindi naman nakapatay sa aral ng Diyos, kundi nakapatay lang sa aral ng tao. Patitiwala lang ng tao. Palagay lang ng tao. Ang sabi ng Diyos, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng aral ng tao. Mga magulang, mga kaibigan, mga kababayan, hindi tayo may sabi no. Ang Diyos po ang may sabi, walang kabuluhan. Kahit lumawag ka pa sa Kanya, kahit sumamba ka pa sa Kanya, kung ang ginagawa, nakabatay lang sa aral ng tao. Bakit? Ang mahalaga sa Diyos, ang gagawin mo, nakabatay sa gusto niya, nakabatay sa aral niya. Kaya nagtanong ako kanina, ang relihiyon ba natin nasa Biblia? Ang ginagawa mo natin sa ating relihiyon
Jesucristo. Sapagkat siya po ang kakasangkapanin ng Diyos para tayo maligtas pagdating ng paghuhukom. Ayon kay Kristo, kahit mo kumilala sa Kanya at saka sa Diyos, kung hindi mo nakabagay sa kalooban ng Diyos, maliligtas ba? Mateo 7:21 hanggang 23 po, pakinggan nyo ang sabi po ng Biblia. Ito po. Basahin po natin. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi mo ba nangaral kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? Gumawa kami ng mga milagro sa iyong pangalan? Subalit, sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang mga gawa. Si Kristo po may salita niya. Ano sabi niya? Sa pagbabalik niya sa araw ko ng paghuhukom. Maraming aapila. Maraming tatawag sa Kanya. Ang tawag ko sa Kanya, Panginoon! Panginoon! Alam si Kristo, Lord. Yung iba ayaw walang Tagalog eh. Gusto i-yes, Lord, Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Eh wala pong masamang tawagin Lord si Kristo. Talagang Lord siya. Kaya lang ang tanong po natin, sapat na pag tumawag ka ng Panginoon at tumawag ka ng Lord sa Kanya para natanggapin. Ang sabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Pag binasa mo sa Biblia ng Ingles, not all who calls unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sa mga tweet, kahit maglululord ka pa ng maglululord, hindi sapat yun. Eh bakit ayaw silang tanggapin ng Lord? Ang sabi ni Kristo, hindi nila ginawa ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya talagang ang patayan mo para ang tao ay maligtas at tanggapin ng Diyos at ni Kristo, gawin mo ang ipinagagawa ng Diyos. Gawin mo ang salita ng Diyos. Nasaan ang salita ng Diyos? Nasa Biblia. Kaya dapat iyakin mo ang ginagawa mo nasa Biblia ba? Ang relihiyon mo nasa Biblia ba? Ang paglilingkod mo nakabatay pa sa Biblia? Kaya sabi ni Kristo, sa araw na yon, sa araw na ng paghuhukom, maraming tatawag sa Kanya, Panginoon, Panginoon, ako nangaral kami, ginamit namin ang pangalan mo. Kapag ginamit namin ang pangalan mo, nakapagpalayas kami ng demonyo, nakagawa pa ng exorcism. Ginamit namin ang pangalan mo, Lord, nakagawa kami ng milagro. Akala nila, yun ang batayan. Ano sagot ni Kristo? Ang sabi niya, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Magsilayas kayo, kayong manggagawa ng katampasan. Sa makatid, ano man yung gawin nila, hindi mo itutuloy ni Kristo na ikaliligtas. Bakit po? Tanda natin, balik tayo ulit sa isip. Masiguro po ng tao kung ano ang katotohanan, alin ang katotohanan sa gitna ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun po ang tanging patayan at salalayan ng tunay na paglilingkod sa Diyos na ikaliligtas ng tao.
Simple lang po, huwag po tayo panagalitan po. Ako naman laking taga-Malasigi, taga-Diak, Adagi. Diak Pinmalan. Dito po ako nag-aaral sa Agno Valley College. Magyari ang tatay ko. Magyari kaaralan. Sana nakikinig po kayo. Kung ang patayon po, salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, dapat ang lihim nasa Biblia. Halimbawa, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nasa Biblia. Ang lapit po natin dito, pwede pagtanungan. Itanong po natin, kahit po sa kaibigan natin pare, sabihin natin, sa Biblia hawak po nyo, mababasa pa Katoliko. Pag sinabi niya, oo naman, anong talata? Wala. Kahit anong version, kahit anong rendition. Protestante. Nasa Biblia ba? Pag sinabi ng Protestante, oo, anong talata? Baptista, nasa Biblia. Metodista, nasa Biblia. Mormons, nasa Biblia. Sabatista, nasa Biblia ba? Paano mo malalaman kung gano'n? Na ikaw ay maliligtas ko! Yung mismong religion, wala sa Biblia. Ang sabi ni Kristo, marami ang tatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Pero sasabihin ko, hindi ko kayo kilala. Manggagawa kayo ng katampalasanan. Bakit po? Hindi ko sinunod ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ng Ama nakasulat po sa Biblia. Itanong na natin. Si Kristo muna, tanungin natin. Siya tagapagligtas Panginoong Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Paano ba ako maliligtas? Ano ba ang utos mo? Ano ba ang ginagawa mo para maligtas ako? Sumagot si Kristo. 1, 10, 7, at 9. Basa. Iwan ko. Papasahin ko natin sa Biblia. Pakinggan muli. Ito po. Kaya, mulit nagsalita si Jesus, si Kristo. Buong katotohanan ito. Buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Paano tayo maliligtas? Ayon sa tagapagligtas na si Kristo, siya may sabi, buong katotohanan ang sinasabi mo, ako pintuan ng mga tupa, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko, maliligtas. Siya po may sabi ko, hindi tayo. Kaya gusto mong maligtas, sumunod ka sa itinagagawa ng tagapagligtas. Hindi ka sasampalatayan lang, may gagawin ka, pumasok ka. Pag pumasok ka, makakarating ka sa loob ng ano, loob ng kawan, para ikaw ay maligtas. Tanong ulit, alin ang kawan na dapat natin pasukan para tayo maligtas? Biblia po ang sasabihin. Kawan, 28, pakibalik. Ingatan ninyo kung kayo ang inyong mga sarili at ang buong kawan, ito na yung kawan, na rin'y hinilang kayo ng Espiritu
Gawa 20:28. Ang sabi mo, Iglesia ni Cristo, tinubos ng dugo ni Cristo. Yun po ang gawa ni Cristo. Kaya kung babalikan mo natin ang dugo ni Cristo, kung gusto mo maligtas, ang sabi niya, ako ang pintuan, pumasok ka sa loob ng gawa para maligtas ka. Ang gawa, binasa po natin, Iglesia ni Cristo. Masisisi po ba niyo kami? Kung amin pong ipangaral at ipag-imbita ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi kanina, huwag mong sarilinin. Ipahayag mo sa malaking kompligasyon, sa maraming mga tao. Ang Diyos at may nais, lahat ng tao maligtas. Kaya lang dapat malaman muna niya ang katotohanan. Kaya ang Iglesia ni Cristo nagpapagal para kayo kanyayahan sa ganitong kompligasyon. Ipaalam sa inyo ang katotohanan para ikaw ay maligtas. Kabilang ka sa tunay na Iglesia na kasulat sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Di yata nalaman ninyo yan, hindi namin nalaman. Baka itanong po ng iba. Yung katotohanan po na binasa po natin sa Biblia, ang Iglesia ni Cristo, kailangan ng tao sa kaliligtas, ito tunay na Iglesia. Alam mo yan? Kahit ng mga tao hindi makaamin sa Iglesia ni Cristo, nagdala po ako ng isang libro. Isinulat po ng mga paring Katoliko. Ang pamagat po, Father Smith Instruction Jackson. Kung malapit kayo sa akin dito, pwede po yung sinasabi ng libro ito. Ang sumulat po, dalawang pare. Ang pare si John Francis North. At ito po ay edited ni Albert Nevins. Ito po, revised in the light of Vatican Council II and the credo of the people of God. Pag malapit po kayo sa akin dito, makikita po niyo ang libro ito. May tinatawag pong imprimatur. At saka po, hinos na. Pagka ang libro po, kabaluyan, kabaluyan. Pagka ang libro po, mayroong imprimatur o hinos na, garantisado, aklat Katoliko. Ang imprimatur, karapatan sa pagpapalipat, wala daw pwedeng pumigil. Katulad din ng hinos na no obstacle. Ang ibig sabihin, natin po kasi yun eh. Babasahin ko po ang isinulat ng mga pari sa kanilang libro. Ito po sa pahina 61. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, while it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, though doubtful, deliberately refuse to seek out the true church or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Sa Tagalog po, iniliwat natin. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, hindi ko sinabing Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo galing. Sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan kung iti maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa Iglesia ito, Iglesia ni Cristo, ang lahat ay obligado na maging kaamin upang maligtas. Yung mga tao na sa pamamagitan ng kanilang maluhang pagkakasal
hindi po kami may sana. Binasa na po natin. Makapahid po ang sumunod. Ang tao daw, obligado maging kaanib sa tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia daw, ayon sa kanila, iglesia ni Cristo. Kapag ang tao daw po, dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya natuklasan ang itong tunay na iglesia. O kaya alam niya, pero tumanggi, kumali. Hindi daw po maliligtas. Sabi ko, magpapal. Hindi lang yan. Nagdala po ako ng isang paglibro. Ito naman po isinulat ng mga pastor protestante. Ang papagat po, A Time to Unite. Ang sumulat po, isang pastor protestante na ang pangalan po ay David Middleton. Siya po ay isang ministro ng Sermon Chapel Northridge sa isa po samahan protestante. Papasahin ko po sa pahina 26 hanggang 27. Ito po ang sabi niya. Are you in the Church of Christ? Are you a member of His church? It is a great privilege to be a member of the Church of Christ. The church is the body of Christ, and Christ is the Savior of the body. Then, all who are saved are in that body, and outside that body, there is no salvation. Sa Tagalog po, ikaw ba ay nasa iglesia ni Cristo? Ikaw ba miyembro ng kanyang iglesia? Isang dakilang pribilehiyo ang maging miyembro ng iglesia ni Cristo. Ang iglesia ay katawan ni Cristo. Si Cristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung gayon, lahat ng maliligtas ay nasa katawang iyon. Sa labas ng katawang iyon, walang kaligtasan. Hindi po kami may sabi. Pastor po ng protestante. Pero baka sabihin po ng iba, isinulat pala ng pare sa kanang pastor protestante at tinatanggap. Pwede ho, hindi dahil sa iyo. Isinulat nila, kaya po natin tinatanggap. Natakot po yung isinulat nila, yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya una kong binasa sa inyo, Biblia. Paano tayo maliligtas? Malaman mo yung katotohanan. Alin yung katotohanan? Salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos ni Cristo? Sabi ni Cristo, ako pintuan. Pumasok ka sa loob ng kawan. Maliligtas ka. Ang kawan, ang sabi ng Biblia, iglesia ni Cristo. Ano? Pagka ang tao po, kaalib na sa iglesia ni Cristo. Natubos na ng dugo ni Cristo. Sapagkat ang sabi, yung iglesia ni Cristo, tinubos ng dugo ni Cristo. Pagka ikaw ay natubos ng dugo ni Cristo, tatanggapin na ba yung pagsamba mo? Tatanggapin na ba yung paglilingkod mo? Sapagkat kanina may binasa po tayo, sabi ni Cristo, walang kabuluhan yung pagsamba nyo sa akin. Ang sabi niya, hindi ko kayo inala. Pero pagka ikaw, kaalib na sa tunay na iglesia na tinubos ng dugo ni Cristo, tatanggapin na ba ang pagsamba at paglilingkod mo? Hebreo 9 po, ang talata ay 14. Pakinggan po nito. Ganito po ang nakasulat po sa Biblia. Tingin po nito. 9, talata 14. Kaano pa kaya ang dugo ni Cristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan upang malinis ang ating buhi mula sa gawain naghahatid sa kamatayan. Sa gayon, ito na, sa gayon, makapaglilingkod tayo sa buhay na Diyos. Pag natubos ka ng dugo ni Cristo, sapagkat kaalib ka sa tunay na iglesia, tatanggapin ka na ba sa paglilingkod at pagsamba mo? Opo. Ano katunayan? Ang sabi ng
Mga kababayan, ayaw po ba niyo ng ating pag-ibig ulit tanggapin ng Diyos? Hindi ba ang sakit naman sa dibdib? Ang sakit sa kalooban? Naglilingkod ka, naglilingkod ka, baka nagtitiis ka, nagpapagal ka, gumagas ka pa, nasasaktan pa yung sarili mo, pero hindi na tinatanggap ng Diyos at ni Kristo. Kaya tinuturo ang Biblia pala, gusto mo tanggapin ng Diyos yung sakripisyo mo, tanggapin ng Diyos yung paglilingkod mo. Dapat matubos ka ng dugo ni Kristo. Ang tinubos, yung iglesia na itinayo niya, iglesia ni Kristo. At higit sa lahat, magtatanong ng pangako ng kaligtasan. Kaya dahil sa gusto ng Diyos, na lahat ng tao ay makaligtas, kaya lang dapat makaalam mo ng katotohanan. Ano ang turo ni Kristo sa lahat po ng tao na gustong maligtas at gustong tanggapin ng Diyos ang kanilang paglilingkod? Pakinggan po ninyo ang babasahin ko. Ganito po ang nakasulat sa Lucas 13:23. Ituloy natin ang 25. At may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang maliligtas? May nagtanong kay Kristo nung nandito pa siya sa lupa, Panginoon, ilan ba maliligtas? Konti lang ba ang maliligtas? Alam mo sagot ni Kristo? Ito, at sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung makatindig na ang puno ng sambahayan, maidapat na ang pinto, magpasimula kayong magsitayo sa labas, magsitugtog sa pintuan, na magsabi, Panginoon, buksan mo kami, at siya sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakakilala kung kayo'y taga-saan. Dahil nais ng Diyos at ni Kristo na ang lahat po ng taong maligtas. Ano po ang utos? Ano? Imbitasyon ni Kristo sa lahat ng gustong maligtas. Ang sabi niya, magkilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Ang paglalawang makipot, mahirap eh. Sa ibang talata po ng Biblia, yung malubog na pintuan, malapad na daan, patungo sa kapahamakan. Marami ang dumadaan doon. Kasi ang tao gusto yun for convenience, maluwag sa kanya. Gusto ko dito, magaan dito, walang bawal dito, walang nang gagawin dito, sasampalataya ka lang, sasayaw ka lang, wawagay-wayaw ka ng kamay mo, magpe-praise ka Lord ka lang, ligtas ka lang, ang dami. Pero sabi ni Kristo, patungo sa kapahamakan. Yung tuna! Ang sabi niya, magpipilit ka. Bakit? Makipot, kasi alam. Hindi ka pwedeng magdala doon. Ang number 2, hindi kayo kasya. Hindi ka pwedeng magdala doon. Isang case ng Agua de Pataranga. Hindi kayo kasya doon. Makipot, magsasakripisyo ka. Yung iba, ayaw ng ganun. Ayaw ko sa Iglesia ni Cristo, daming bawal. Bawal maglasing, bawal magsugat,
yung ganito, sasamba ka Huwebes at Linggo. Ang hirap. Ang sabi ng Kristo, magpilit ka! Talagang magpipilit ka! Makipag yung pintuan! Maraming sakripisyo! Maraming iisip! Pero si Kristo nagsabi, garantisado! Yan ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya gusto mong balik ka! Magpipilit ka. Mahirap eh. Hindi ka pa nga umahalib eh. Nakinig ka lang ngayong gabi, pag uwi mo, galing na nanay mo. Uy, ba't ka nakinig sa iglesia? Baka galing na asawa mo. Uy, ba't ka pumunta sa iglesia ni Kristo? Usingin ka! Magagalit sa'yo! Wala ka naman ginawang masama! Eh, bakit ka na? Sabi ni Kristo, makipot! Magtitiis ka talaga! Magbibilit ka! May hahanggang sa'yo! May uusik sa'yo! Baka may magalang sa'yo! Pero si Kristo nagsabi, hoy! Magbilit ka! Kung gusto mong maligtas. Yung iba sabi, saka na lang. Sabi nung bata pa naman po ako eh. Pag matanda na ako, nung lapitan namin yung matanda, sabi naman niya, matanda na ako, yung bata na lang. Pero, itanong natin sa Biblia, dapat po ba natin ipagpaliban ang paanyayang ito ng Diyos at ni Kristo para sa ating kaligtasan? Dapat po ba natin itong isang tabi at saka na lang magpatumpik-tumpik ka? Huwag na muna. Ganun ba ang dapat maging aktwasyon? Ano po ang panawagan ng Diyos sa lahat ng tao na gustong maligtas pagdating ng paghuhukom? Huling talata na po sa Biblia na babasahin ko para sa inyo. Nakasulat po, ikalawang Korinto, 6:1 hanggang 2. Pakinggan. Ito po. Yabang kami na makatulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhig namin sa inyo na huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon, pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahon na narapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Dapat po ba natin isang tabi ang panawagan ng Diyos alang-alang sa ating kaligtasan? Hindi ho. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos, huwag niyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin. Itong gabing ito, mga kaibigan, at ating talagagin, kapalaya, kaarawan. Ang gabing ito, pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Huwag mong sayangin ang buhay ng talumpok. Hindi natin alam, baka mamaya, baka bukas, abutan tayo ng kamatayan. Paano kung kabutan ka ng kamatayan? Hindi ka ligtas. Pagbabalik ni Kristo, kasama kang igagatong sa dagat-dagatan ako. Kaya may pagkakataon ka pa, buhay ka pa, at higit sa lahat, wala pa si Kristo, wala pang paghuhukom. Kaya ang sabi ng mga apostol, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa iyo. Ang sabi po ng Biblia, ngayon ang panahon na narapat, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi sa kanalang, hindi ho. Ngayon, nabuhay ka pa, at ngayon, na hindi pa dumarating ang araw ng paghuhukom. Opo, marami tayong pinagkakaabalahan. Mahirap ang buhay. Marami sa atin, marami tayo. Isang kahit isang lugar. Naghahanap ng mga
sapagkat nasa loob ka ng kanyang tunay na iglesia at higit sa lahat, ligtas ka pagdating ng pagbubuo. Halina kayo, mga kababayan, mga kaibigan, mga magulang. Ang gabing ito, ibigay ng Diyos sa inyo para lalo kayong magsulit, para lalo kayong mag-aral. Ano itong Iglesia ni Cristo? Hindi po namin sinasabi Iglesia ni Cristo kayo kaagad. Hindi ho. Pero naawa ang Diyos. Ama, tulungan mo po lahat ng mga nakapakinig, magpatuloy sa pagsusuri, at parang awa mo ang Diyos. Buksan mo ang isip at puso nila para yakapin ang katotohanan. Magkasama-sama kami sa tunay na Iglesia, sa Iglesia ni Cristo na maliligtas pagdating ng pag-uho. Mga kapatid, nakaanib na sa Iglesia ni Cristo sa pamumuno ng mga may tutunin. Marami sa inyo, bumilang na ng mahabang panahon sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia. Marami na kayong puhunan, marami na kayong sakripisyo. Mga kapatid, konting panahon na lang, huwag kayong bibitin, huwag kayong papayag, mawalay kayo sa paglilingkod, magpatuloy kayo sa kasiglahan ng pagka-Iglesia ni Cristo. Hindi sayang ang ating mga pagpapagal, pagpabalik ni Cristo. Magmamana kayo ng buhay na walang hanggan. Maawa ang Diyos, paspasan tayo lahat, at minsan pagpatunayan niya, nakikinig sa akin. Sana Ama, lahat ng may sakit na narito, kung kalooban mo, hinihiling natin sa iyo. Gumawa ka ng kababalagan. Magpagaling ka sa lahat ng mga may karamdaman. Lahat ng narito na may bitbit na problema, gaano ang kami ng Ama, tulungan mo po. At higit sa lahat, ang liwanag na mayroong katotohanan, itatakbo sa isipan nila. Kalapit ang Espiritu Santo, magsama-sama kami sa loob ng Iglesia ni Cristo, maglilingkod sa iyo at magmamana ng iyong mga pangako. Paspasan tayo lahat ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tumayo kayo, magpapasalamat tayo sa iyo.